Kabanata 571. Hindi na napigil ang magsalita pa si Severin. Hinaway niya ang kamay kay Dennis. Subukan mo lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Sa tingin mo ba hindi ako maglakas loob? Kaagad, pinagsama-sama ni Dennis ang kanyang masiglang enerhiya sa kanyang palad at itinapon iyon. At kaya, isang 3 talampakan na mahabang espiritual na sinag ng enerhiya na patungo kay Severin. So ito ang kakayahan ng isang warrior king. Alam kong maaari nilang ibahin ang anyo ng masiglang enerhiya sa isang sandata at ebaril ito, ngunit ang dami ng masiglang enerhiya na ito ay nakakamangha. Nakaramdam ng pag-aalala si Daphne para kay Severin nang makita niya kung gaano kalakas si Dennis. Gayunpaman, natigilan siya sa sumunod na segundo. Bahagyang ngumiti si Severin at pinagsama-sama rin ang kanyang spirited energy sa kanyang palad bago ito itinapon. Lumitaw ang isang mas mahaba at mas makapal na spiritual beam at agad na natalo si Dennis sa spiritual energy beam. Tinataya na ang espiritual na sinag ay halos 9 na talampakan ang haba. Hindi. Imposible yan. Kailangan mong maging isang level 4 o 5 warrior king man lang para magawa iyon. Hindi ako naniniwala. Gulat na sigaw ni Dennis nang makitang umatake si Severin. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kawalan ng magawa dahil alam niyang hindi niya matatalo si Severin. Kasabay ng isang malaking pagsabog, sinira ni Severin ang spiritual energy beam ni Dennis. Nang maglaon, bahagyang lumiit ang sinag ng espiritual na enerhiya ni Severin at tinamaan si Dennis ng natitirang kapangyarihan. Matapos ang isang katok ay napaalis si Dennis. Hindi pwede, pareho silang warrior king. Hindi nagtagal, narinig ni Morris ang tunog ng labanan kaya lumapit siya upang tingnan. Nanatiling nakabuka ang kanyang bibig nang makita ang laban at seryosong nagdududa kung niloloko siya ng kanyang mga mata. Napangiti siya ng nakakahiya habang hindi sinasadyang napabulalas ang kanyang iniisip. Sa pagsasabi niyan, inihayag niya ang kanyang tunay na lakas sa iba na hindi pa siya isang warrior king. Tumingin si Severin kay Morris at sinabing, pervert at bastos si Dennis. Nararapat siyang mamatay. Oo, tama ka. Lumapit si Morris at gulat na gulat pa rin siya sa nakita niya. Hindi katakatak ang nagkaroon ng kumpiyansa si Severin na pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan upang makarating sa kabilang dulo. Sa pagtukoy sa pag-ataking iyon, tinansya niyang si Severin ay isa ng antas 4 o 5 mandirigmang hari. Tanging isang taong ganoon kalakas ang may kumpiyansa na sabihin iyon. Ha! Gumaling ako! Gulat na bulalas ni Daphne nang suriin ang kanyang katawan. Sabay takbo dito ni Shauna nang maakit siya sa ingay ng labanan. Napabuntong hininga siya nang sabihin sa kanya ni Daphne ang nangyari. Gayunpaman, hindi sinabi sa kanila ni Daphne at Severin ang tungkol sa pangalawang grade na espiritual na damo. Ang sabi lang nila ay sinubukang asarin ni Dennis si Daphne. Sige, ituloy ang treasure hunting. Ayoko nang sayangin pa ang oras ko. Kailangan kong magtungo sa mas malalim na bahagi. Nakangiting sabi ni Severin. Salamat sa pagligtas sa akin. Mag-ingat ka. Naniniwala ako na hindi magiging problema para marating mo ang kabilang panig ng kagubatan. Napatingin si Daphne kay Severin habang nag-aatubiling makipaghiwalay kay Severin. Sana magkita ulit tayo in the future. Sinabi iyon ni Shauna kay Severin. Ngumiti si Severin. Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa kanyang mga paa at lumipad sa kalangitan upang tumungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Mabilis siyang nawala sa kanilang paningin. Napakagaling. Mukhang nasa early 20s lang siya pero level 4 or 5 warrior king na siya. Ang mga mata ni Morris ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan si Severin na lumipad palayo. Sumasang-ayon ako. He's so talented and I'm falling with him. Sabi ni Shauna habang nasa sabik sa kung gaano kahanga-hanga si Severin. Paalala ni Daphne. Shauna, matagal na siyang wala. Ano ang iniisip mo? Daphne, ang tanga mo. Dapat nag-alok ka na maging asawa niya pagkatapos kanyang iligtas ngayon lang. At least yun ang ginawa mo. Tingnan mo ang ganda natin. Nahihirapan ang mga lalaki na labanan tayo, sabi ni Shauna. Gayunpaman, mahinang kinatok ni Daphne ang kanyang ulo. Ano iyon?
Kung talagang interesado siya sa akin, lilingon man lang siya kapag lumipad na siya. Sa tingin mo ba tayo lang ang interesado sa kanya? Napakagwapo niya at malakas. I am sure maraming babae ang nagkakagusto sa kanya. Totoo, napaawang ang labi ni Shauna. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagdududa siya sa kanyang hitsura. Sa kabilang side, nagpatuloy si Severin sa pagtungo sa inner circle ng kagubatan. Biglang sumulpot ang isang higanteng halimaw at sinugod si Severin. Isa ka lang level 2 warrior king at may lakas kang loob na atakihin ako. Sinulyapan ito ni Severin. Sa isang iglap, muli siyang lumitaw sa tabi ng halimaw at sinipa ito nang hindi gumagamit ng anumang lakas. Ang halimaw ay kahawig ng isang higanteng lobo. Napabuga ito ng sipa ni Severin at natamba ang maraming puno bago ito bumagsak sa lupa at patay na. Ngumisi si Severin at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ha! Iyan ay isang pangalawang gradong mababang ranggong espiritual na damo. Hindi masama sa lahat. Kung mas malalim ang mapasok ko, mas madaling makahanap ng kayamanan. Pagkaraan ng ilang sandali sa paglipad, nakakita si Severin ng pangalawang grado na mababang ranggong espiritual na damo. Nagulat siya at nagmamadaling lumapit para anihin ito. Sa pangkalahatan, walang sinumang mga taong may mataas na kakayahan sa paligid na ito. Ang mga halimaw ang dapat maging alerto ni Severin. At muli, si Daphne at ang kanyang koponan ay hindi lamang na naglakas loob na pumasok sa kagubatan na ito upang manguha ng kayamanan. Ilang beses nagkasalubong sila ni Severin sa daan. Nang makita nila si Severin, mukhang nabigla sila nang makakita sila ng isang taong matapang na tuklasin ang kagubatan ng mag-isa. Hindi sila pinansin ni Severin at nagpatuloy sa pagsulong. Makalipas ang kalahating oras, nakakita siya ng 3 unang grado na espiritual na damo. Hindi masama, maaari kong panatilihin ang mga espiritual na damong ito. Kung si Diane ay magiging isang malalim na master balang araw, ang mga ito ay pupunta upang magamit. Sa kasamaang palad, hindi siya ipinanganak na may tagumpay. Maliban na lang kung makakahanap ako ng kayamanan na makakapagpabuti sa kanyang pagkamit, hinding-hindi niya maaabot ang Profound Master's level at maaari lamang siyang ma-stock sa level 9 Grandmaster. Naisip iyon ni Severin at napabuntong hininga. Naniniwala siyang may ganoong kayamanan sa mundong ito. Ang tanging problema ay saan niya hahanapin ito. Haha, I'm so sorry. Ngunit ngayon ang araw na sa wakas ay makakasama na kita. Makalipas ang ilang sandali ay napakunot ang noo ni Severin dahil narinig niya ang malakas na tawa ng isang lalaki sa hindi kalayuan sa kanya. Brandon, ang tanga mo, hindi ka pakakawala ng tatay ko kung maglakas loob kang patong ang iyong kamay sa akin. Isang magandang binibini ang nakahandusay sa lupa na may dugo sa gilid ng bibig. Galit niyang pinandilatan ang lalaking nasa harapan niya. How dare you ambush me? Napakakasuklam-suklam mo. Kasuklam-suklam ako. Walang pakialam si Brandon matapos marinig iyon. Alam mo ba ang lahat ay patas sa pag-ibig at digmaan? At saka, sa tingin mo ba may makakaalam na ako ang pumatay sa iyo noong nandito tayo sa gubat? Sandali lang, ikaw ba? Sa tingin mo sasabihin ko sa tatay mo ang ginawa ko sa iyo pagbalik ko? Mukha ba akong tanga sa iyo? Lumingon ang mukha ng babae. Galit na pinandilatan siya nito. Mas malakas ka sa akin at kailangan mo talaga akong tambangan para talunin ako. Napakawalang hiya mo. Si Brandon ay isang matambok at pandak na lalaki. Humajik-hik siya, Sofia, mahal ko. Oo, mas malakas ako sa'yo. Ngunit paano kung tumakas ka kapag nabigo akong masaktan ka ng gusto sa isang patas na laban? Sa tingin mo ba hindi ko alam na kaya mong talunin ang mga mas malakas kaysa sa iyo? You see, that's why I have no choice but to ambush you. Nakakatakot ang mukha ni Sofia. Mabilis na nagproseso ang utak niya para makaisip ng paraan para makatakas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, Brandon, paano mo ito magagawa? Maaari mong makuha ang aking katawan ngunit hindi mo makukuha ang aking puso. At saka, hindi ka makakakuha ng kaligayahan sa pamamagitan ng pagpilit sa akin. Dahil mahal na mahal mo ako, bakit hindi mo ako pakakawalan ngayon?
Pagbalik natin, pwede kang humingi ng basbas ng tatay ko at tatanggapin kita na maging asawa ko. Ano naman yun? Haha, sa tingin mo ba ganun ako katanga? Tumawa ulit ng malakas si Brandon pagkatapos marinig yun. Bumalik. Paano kung magsisi ka sa pagbalik natin? Papatayin ako ng tatay mo. Napakalakas niya, at kaya niya akong patayin gamit ang isang daliri. Sa tingin mo ba makikinig ako sa kalokohan na ito? After a pause, nagpatuloy siya, "You're right. I can't get happiness by force you, but at least I can enjoy your body now." Lumapit siya, tumingkayad, at hinawakan ang mukha ni Sofia. "Palagi kang mukhang proud, hehe. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panatilihin ang mapagmataas mong mukha." Tulong, tulong. Si Sofia ay nagdusa ng matinding pinsala at hindi na niya magamit ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Nakahiga siya sa lupa na tila walang magawa dahil walang paraan para pigilan si Brandon. Hindi man lang sumagi sa isip niya na si Brandon ay napakasamang tao. Bitawan mo siya. Nang punatan na sana ni Brandon ang damit ni Sofia, may narinig siyang nagsalita sa likuran niya. "Hoy, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng mga espiritual na damo bilang kapalit sa pagliligtas sa akin." "I mean it." Mabilis na humingi ng tulong si Sofia nang makitang may ibang tao doon. Napatingin si Severin kay Sofia at nagningning ang mga mata nito. Gosh, ang ganda ng katawan niya. So much better than Daphne and Shauna. Si Gracie at Diane lang ang makakapagkumpara sa kanya. Naisip niya, "Hoy bata, lumayas ka dito. Huwag mo kaming istorbohin." Binigyan ni Brandon ng malamig na tingin si Severin at sinabing, "If you dare to interrupt, I'll kill you. Huwag maging bayani. Papatayin ka lang yan." Napatingin si Severin kay Brandon at nabigla. Ang pagkakamit ni Brandon ay talagang napakalakas. Isa na siyang level 8 Warrior King. Kumunot ang noo ni Severin at sinabing, "You two don't look like you're from Lupol." "Haha, tama yan. Hindi kami mga ordinaryong tao." "Haha." Natawa si Brandon at hindi akalain na may gagawing masama sa kanya si Severin. Tumingin siya kay Sofia at sinabing, "Sofia, you're so stupid. Ikaw ba sa tingin niya kaya niya akong talunin? Pastahan tayo, siya ay mula sa Lupol. Maililigtas ka ba ng isang lalaki mula sa masamang lugar na iyon?" Gaya ng inaasahan, nawalan ng pag-asa ang mukha ni Sofia. Kahit na ang binatang ito ay isang Warrior King, ang pinakamaaari niyang maging isang level 1 o 2 Warrior King. Hindi niya kayang talunin si Brandon. "Haha, sayang naman kung ganoon. I just decided I'm going to save her para turuan ka ng leksyon sa pagmamaliit sa akin." Nakangiting sabi ni Severin habang nakahalukip-kap. "Sinusubukan mong kumilos ng matigas dyan, bata." Iniangat ni Brandon ang kamay at galit na tumingin kay Severin. Si Severin ay matagumpay na nakagalit sa kanya. "Ayos lang. Hindi mo alam kung sino ang pinaglalaroan mo. Ipapakita ko na ito ay isang malupit na mundo." Kaagad pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, lumukso siya sa hangin para singilin si Severin. Nang malapit na siya kay Severin, sinuntok niya si Severin. Naniniwala siyang napakayabang ni Severin dahil hindi alam ni Severin ang kanyang natamo. Hindi sila ordinaryong tao. Sa katunayan, sila ay miyembro ng isang sekta na matagal nang kinalimutan ng mundo. Napangiti siya nang makitang nanatili si Severin sa kinaroroonan niya at naisip niyang wala ng oras si Severin para makatakas dahil sa sobrang bilis niya. "Bata, magiging mabait ako sa iyo at papatayin ka ng isang suntok." Ngumisi siya at natatakpan ng espiritual na enerhiya ang kanyang kamao. Iniangat ni Severin ang kanyang mga kamay at inilipat ang kanyang espiritual na enerhiya mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang kamao. Walang ano-ano'y ibinato niya rin ang suntok kay Brandon. Bang! Pagkaalis ni Brandon, tumalsik siya ng isang subo ng dugo. Napakalayo ng paglipad ng kanyang katawan kaya natambol niya ang 2 puno bago tuluyang huminto. Lumuhad siya sa lupa at umubo ng dugo. Sa oras na itinaas niya ang kanyang ulo, puno ng gulat ang kanyang mga mata. "Ikaw, ano ang iyong natamo? Imposible yan. Maliban kung mayroon kang mas malakas kaysa sa isang mandirigmang hari." Nagulat si Brandon.
Karaniwan, nangangailangan ito ng isang taong mas malakas kaysa sa level 9 Warrior King para mapaalis siya sa isang suntok lamang. Ngumuso si Severin at bigla na lang nasa harap ni Brandon. Ang isang basurang tulad mo ay hindi karapat-dapat malaman ang sagot diyan. Binigyan niya ng panibagong sipa sa ulo si Brandon na nagpalipad muli kay Brandon. Sa pagkakataong ito, binawian ng buhay si Brandon. Isang mandirigmang emperador. Isa na siyang warrior emperor sa edad na ito. Napakabata niya. Kinailangan ng maraming pagsisikap para makaupo si Sofia. Siya rin ay nagulat. Nang tumingin si Severin sa kanya sa susunod na segundo, ang takot ay pumasok sa kanyang puso. Silang dalawa na lang ang natira at siya ang pinakamagandang babae sa sekta. Higit sa lahat, wala siyang kakayahang lumaban. Walang makakaalam kung ibubuli siya ni Severin, pinatay, at aalisin ang kanyang special ring. Salamat sa pagligtas sa akin. Narito ang mga espiritual na damong ipinangako ko. Natakot si Sofia at ang tanging nagawa na lang niya ay ipagdasal na sana ay hindi isang taong mapagnanasa si Severin tulad ni Brandon. Gayunpaman, nahirapan siyang kumbansihin ang sarili dahil alam niya kung gaano siya kaganda. Maraming lalaki sa sekta ang nakatingin sa kanya. Paanong iba ang lalaking ito sa kanila? Ang tanging ginawa ni Severin ay tumingin sa kanya at tumalikod para maglakad papunta kay Brandon. Hinubad niya ang kay Brandon na special ring at naglakad pabalik kay Sofia. Bilang isang miyembro ng isang liblib na sekta, bakit ka pabaya? Pagkatapos noon ay ipinitik niya ang palad para ipakita ang isang itim na tableta na ibibigay kay Sofia. Ang unang naging reaksyon ni Sofia ay sumimangot nang makita ang tableta. Saway niya, so shameful. Alam mo bang nawalan ako ng kakayahang lumaban at paano mo ako hilingin na kumain ng ganitong uri ng tableta? Haha, umaasa ka bang hindi ako mahihirapan pagkatapos kumain ng tabletang ito? Nadismaya ako, hindi ka mukhang masamang tao. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 575. Ang ganitong uri ng tableta. Kumunat ang noo ni Severin at mukhang naguguluhan. Ang nagtataka niyang ekspresyon ay muling napangiwi si Sofia. Hindi ba ito ang uri ng tableta na magpapataas ng temperatura ng babae pagkatapos niyang inumin ito? Nawalan ng masabi si Severin. Inihagis niya ang tableta sa lupa at sinabing, ano ang iniisip mo? Kung gayon ano ang pagkakaiba ko sa lalaking nagtangkang halayin ka? Isa itong healing pill na ginawa ko mismo. Ito ang aking espesyal at natatanging formula. Sa puntong ito, napagtanto ni Sofia na hindi niya siya naiintindihan. Humingi siya ng tawad, pasensya na po. Naging ganito lang ako dahil akala ko ayaw mo akong pilitin at gusto mo akong sumuko sa iyo pagkatapos kong inumin ang tabletang ito. I mean what if hindi ikaw yung tipong mahilig ipilit ang sarili mo sa mga tao? Hindi nakaimik si Severin. Ngumiti siya ng mapait. Walang dahilan para gawin ko iyon. I mean ang ganda mo pero wala akong balak gawin sa'yo. This time, si Sofia naman ang hindi nakaimik. Ano ang ibig niyang sabihin kapag wala siyang balak? Napakaganda ko at ito ang pinakamagandang oras para gawin ang lahat ng gusto niya. Gosh, hindi siya interesado sa akin. Pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan, kinuha niya ang tableta at nilunok ito. Kung tutusin, alam niyang walang paraan para makatakas siya kung gusto siyang saktan ni Severin. Sa puntong ito, maaari lamang niyang piliin na magtiwala sa kanya. Maghihintay ako ng ilang minuto hanggang sa gumaling ang iyong pinsala at aalis na ako. Sabi ni Severin. Matapos marinig iyon, kumunat ng ilang beses ang sulok ng bibig ni Sofia. Sabi niya, niloloko mo ba ako? Ilang minuto. Sa palagay mo ba ay gagaling agad ako sa loob ng ilang minuto? Nagpatuloy siya. Hoy gwapo, hindi na maghihilom ang sugat ko sa loob ng ilang minuto. Tignan mo ako, medyo maganda ako, tama ba? Paano kung hanapin ako ng iba at patayin pagkatapos mong mawala? Alam kong hindi maraming tao ang talagang makakarating sa lugar na ito ngunit hindi ibig sabihin na wala na. At saka, wala akong kakayahang lumaban kung ang isang normal na kalahating halimaw ay natisod sa akin.
Paano kung mahanap ako ng halimaw? Mamamatay ako. Laking gulat ni Severin nang makita kung gaano kahirap sinubukan ni Sofia na patag-alin siya. Ngumiti siya, I told you, I'm only going to wait a few minutes. Ayokong sayangin ang oras ko dito. Teka, sabi mo miyembro ka ng isang liblib na sekta. Alam kong may ilang liblib na sekta na umiiral sa mundong ito. Ngunit halos hindi sila lumalabas sa bahaging ito ng mundo. Bakit nandito kayong dalawa? Sagot ni Sofia, yung bastos na yan, niloko ako ni Brandon dito para sumama sa kanya sa treasure hunting. Sinabi niya sa akin na may kayamanan sa gilid ng gubat kaya sumama ako sa kanya. Little did I know, tatambangan niya ako. Natigilan ako at nasugatan siya. Mas malakas siya sa akin. Pagkatapos kong masugatan, halos hindi ko na siya kayang labanan. Pagkatapos noon, nagngalit siya ng ngipin. Gamit ang isang pitik ng kanyang palad, inilabas niya ang 3 tangkay ng pangalawang grado na matataas na espiritual na halamang gamot at sinabing, salamat sa pagligtas sa akin. Sa tingin ko dapat ay isang mandirigmang emperador ka. Bagamat ang mga espiritual na halamang ito ay hindi makakatulong sa iyo ng malaki, hindi ako nagdala ng anumang ikatlong baitang sa pagkakataong ito. Dinala ko ang mga ito dahil ang mga ito ay angkop sa aking pagkamit. Bilang gantimpala sa pagligtas sa akin, ibibigay ko ito sa iyo. Kumunat ang noo ni Severin. Para sa isang haring mandirigma, ang mga pangalawang gradong espiritual na damong ito ay ang pinakamahusay. Gayunpaman, ang mga espiritual na halamang iyon ay hindi nagbigay ng malaking kalamangan sa kanya. Hindi siya isang emperador ng mandirigma. Ang kanyang natamo ay mas mataas kaysa sa isang mandirigmang emperador. Nang makalaya si Severin sa kulungan, hindi na siya level 9 warrior emperor at naging level 1 na saint warrior. Para sa isang tao na magkaroon ng ganoong tagumpay, masasabi nitong ang tao ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang isang pangatlong baitang na espiritual na damo ay maaaring magdulot ng kaunting epekto kay Severin at hindi na kailangang sabihin ang epekto na maaaring magkaroon ng pangalawang gradong espiritual na damo kay Severin. Sa puntong ito, ang pag-level up ay isang napakahirap na gawain na gawin. Wala akong pakialam kung gusto mo akong bigyan ng espiritual na damo. Ngunit mayroon ka bang anumang unang gradong espiritual na mga halamang gamot na kasama mo? Kung gagawin mo, bigyan mo lang ako. I don't mind kung low rank or medium rank sila. Kahit sino sa kanila ay kayang gawin. Mas pipiliin mo ang mga nasa unang baitang kaysa sa mga may mataas na ranggo sa ikalawang baitang. At okay ka rin sa mga mas mababa ang ranggo. Bamuka ang bibig ni Sofia, at iniisip kung mali ba ang narinig niya. Ang bihirang henyo sa harap niya ay maaaring may ilang mga problema sa IQ. Para sa record, ang isang pangalawang grado na mataas na ranggo na espiritual na damo ay higit na mas mabuti at mas mahalaga kaysa sa 10 unang grado na mga halamang espiritual, ngunit si Severin ay mas interesado sa mga unang baitang. Nagsasabi ako ng totoo. Mapait na ngumiti si Severin dahil gusto niyang kolektahin ang ilan sa mga espiritual na halamang iyon upang maibigay niya ito kay Dayan kung magkakaroon man ito ng pagkakataon na magkaroon ng isang pambihirang tagumpay upang maging isang practitioner sa hinaharap. Pagkatapos ay maaari niyang gamitin ang mga espiritual na halamang gamot upang tulungan siya sa kanyang pagkamit upang mas mabilis niyang maabot ang mas mataas na antas. Sige. Ipagpalagay ko na inihahanda mo sila para sa ibang tao. Isang apprentice o isang disipulo, sa palagay ko. Si Sofia ay isang matalinong babae at naunawaan kaagad ang intensyon ni Severin. Isinasantabi niya ang pangalawang baitang na mataas ang ranggo na espiritual na mga halamang gamot, kumuha ng 9 na unang grado na mga halamang pang-espiritual, at sinabi sa kanya, ako ay mayroon lamang 9 sa kanila, ngunit maaari mong makuha ang lahat ng ito. Magiging okay ba sa iyo iyon? Dapat meron pa sa special ring ng mga senior kong kapatid. Ang daming ganyan. Haha, maraming salamat kung gayon. Nang marinig iyon ni Severin ay nagliwanag ang kanyang mga mata at naglakad upang kunin ang mga espiritual na damo. Ang iyong apprentice ay mapalad na nakilala ang isang master na maalalahanin upang maghanda ng mga espiritual na damo para sa kanila. Hindi mapigilan ni Sofia ang mapangiti.
Magalang nang umiti si Severin at hindi na nag-abala pang magpaliwanag sa kanya. Pagkaraan ng ilang minutong pagtayo roon, naisip niyang gumaling na ang kanyang pinsala at sinabi sa kanya, mga 6 o 7 minuto na ang lumipas, kaya dapat na maayos ka na ngayon. Ingatan mo ang sarili mo. Teka, huwag kang umalis. Ilang minuto na lang. Aabutin ng ilang oras bago gumaling ang sugat ko. Nakikiusap ako, guwapo. Paano mo nagagawang iwan ang isang magandang babaeng tulad ko para mamatay? Kinilabutan si Sofia at agad na tumingin kay Severin na nagmamakaawa. Kinagat niya ang kanyang labi at determinadong sinabi, paano kung manatili ka rito at bantayan ako ng ilang oras pa at pagkatapos ay umalis kapag gumaling na ang aking sugat? I'll even let you kiss me. Dapat sapat na yun para manatili ka, di ba? Napalipad na lang si Severin nang marinig yun at ilang beses na kumibot ang sulok ng kanyang bibig. Siya ay nilibang sa kanya, kaya gumawa siya ng isang punto upang lumipad sa kanyang tabi at sinabi sa kanya, paano kung pinaglaruan mo lang ako? Paano kung halikan mo muna ako tapos mag-uusap tayo? Si Sofia ay walang imak at napaisip sa sarili, hulaan ko lahat ng lalaki ay baboy, kung tutusin. Ibig kong sabihin, sinong hindi matutukso kapag tumitingin sila sa isang kasing ganda ko. Tiniis ni Sofia ang sakit kanina, tumayo, at tumingin kay Severin na nakangisi sa harapan niya. Maya-maya, nagngangalit siya na pumikit, at sinabing, this is my first kiss, so I'll give you 1 minute max. Huwag mo na akong halikan ng mas matagal pa dyan. Hindi napigilan ni Severin na matawa nang makita ang awkward na ekspresyon nito at magkadikit na mga kilay. Siya ay isang nakakatawa. Hindi ba niya alam na gumaling na ang mga sugat niya? Hindi man lang nag-abala si Sofia na suriin ang mga ito, at nasa ilalim pa rin siya ng impresyon na aabutin ng ilang oras upang gumaling kahit na sa gamot na ibinigay sa kanya ni Severin. 1 minuto, medyo masyadong maikli para sa iyong unang halik, haha. Sige. Aalis na ako. Dapat mong suriin ang iyong mga sugat, ikaw na tanga. Tumawa si Severin, pagkatapos ay lumipad pasulong sa isang iglap. Wala na siya. Biglang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata at nakita niya ang likuran ni Severin na umaalis ng may pagmamayabang. Sinumpa ni Sofia si Severin nang umalis ito, dahil handa na itong ialay ang unang halik nito sa kanya. Iniisip niya kung hindi pa ba iyon sapat para manatili siya doon ng ilang oras. Suriin ang aking mga pinsala. Anak ng tinapaka, sa palagay mo ba? Habang sinusuri niya ang kanyang mga sugat at minumura siya, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagpatigil sa kanya. Ako, gumaling. Ilang sandali pa, napalunok si Sofia at hindi makapaniwalang bamulong. Pakiramdam niya ay gumaling na ang mga sugat niya noon. Pagkatapos ay ipinamalas niya ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan at nakita niya ang pag-akyat nito sa kanyang palad. Pinagaling mo ako. Anong klaseng gamot ito? Ang mga nakapagpapagaling na epekto nito ay mapaghimala, at ito ay mas mahusay kaysa sa elixir na pino ng ilan sa aming mga elder ng sekta. Bulalas ni Sofia habang nakatingin sa direksyong nilisan ni Severin. She felt as if everything was surreal because the medicine he so casually made which at hindi man lang maituturing na mga alchemical na tableta ay may napakagandang epekto. Kung alam ito ng mga matatandang alchemy ng kanyang sekta, malamang na mapupula sila sa inggit at galit. Kawili-wiling tao, maya-maya, lumipad si Sofia at sumilay ang matamis na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Napakahamak mo, inaasar mo lang ako kanina diba? You'd better pray that you won't meet me again next time, or else babawi ako sa'yo for sure. Kanina pa lumilipad si Severin nang tingnan niya ang kay Brandon na special ring. Sa loob ay ilang set ng damit na inilabas ni Severin at itinapon. May attainment technique din, pero kinutya ito ni Severin at itinapon. Higit pa rito, ang pamamaraan ay angkop na gamitin para sa mga lalaki lamang, kaysa sa mga babae. Kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang para kay Dayan. Siyempre, ang ilang iba pang mga bagay ay mas mahalaga, tulad ng mga espiritual na halamang gamot sa una at ikalawang baitang. Bilang karagdagan, mayroon ding isang maliit na kalan o tulad ng pagan na bagay para sa paggawa ng gamot.
Pagkalabas at pinagmasdan ay nilapit niya ang kanyang ilong at inamoy iyon. Sa kanyang pagtataka, napabulalas siya, ito ba ang bihira at maalamat na alchemy furnace? Alchemist ba siya? Ang matandang Wako ay madalas na nagsasalita tungkol sa alchemy kay Severin at binigyan pa niya ang huli ng ilang mga tableta upang makatulong sa pagpapabuti ng kanyang paggamit. Walang napakaraming alchemist na umiiral dahil napakahirap na maging isa dahil sa pangangailangan para sa kanilang lakas ng pag-iisip na maging mas malakas kaysa sa karamihan ng mga tao. Kaunti lang ang alam ng matandang Wako sa mga pamamaraan na kailangan para sa alchemy, kaya hindi niya gaanong naturuan si Severin. Tulad ng para sa mga tableta na mayroon si Severin, lahat sila ay nakuha sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao o sa pamamagitan ng mga regalo mula sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, natuwa si Severin nang makita niya ang pagan sa unang pagkakataon, at ilang oras pa niya itong hinangaan bago niya ito iniligpit. Hindi nagtagal, muli niyang ikanaway ang kanyang palad at gumawa ng isang napakaliit, napakanipis, at napakatandang libro. Hindi pwede. Ito ay isang manu-manong pagtuturo sa alchemy. Hindi na napigilan ni Severin ang kanyang pagkakalmado matapos itong buksan at basahin ang isang pahina. Malamang na may posisyon si Brandon sa sekta at malamang na natuto ng alchemy mula sa isa sa mga matatanda bilang isang alagad. Pagkatapos bumasa ng mabuti sa aklat, nalaman niyang ang mga recipe na nakapaloob sa loob ay ang ilang first grade low rank, first grade medium rank, at first grade high rank pills, na lahat ng basic na pills. Mukhang baguhan pa lang siya, at pinakamaganda, hindi niya malalampasan ang level ng isang first grade high rank alchemist. Iyon marahil ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ng kanyang mga matatanda ang manual na ito. Saglit na nag-isip si Severin at kontentong ngumiti matapos itong ibalik. At muli, mabuti na magkaroon ng mga pangunahing kaalaman. Sa mga recipe na ito, maaari kong kolektahin ang mga materyales na nakalista sa recipe at subukang lumikha ng isang tableta sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang. Kung magtatagumpay ako, kung gayon maaari akong mag-ukit ng landas sa alchemy para sa aking sarili. Haha, hindi ko ini-expect na ang kabayanihan ko ay mauuwi sa ganito kalaking ani. Siya ay hindi kapani-paniwalang nasiyahan sa kung ano ang maaaring mailarawan bilang isang hindi inaasahang stroke ng swerte, dahil sa una ay nag-alinlangan siya kung tutulungan ba o hindi si Sofia nang makita niyang gagawin na ni Brandon ang isang bagay na karumal-dumal sa kanya. Sa pagbabalik tanaw, ang kanyang pinili ay ang tama, dahil hindi siya makakakuha ng ganoon karaming benepisyo kung pinili niyang huwag pansinin ang kanyang suliranin. Kung tutuusin sa tono ni Sofia, dapat ay mataas ang katayuan ng kanyang ama sa sekta. Ipinapalagay ko na hindi tatangkaing guluhin ako ng master ni Brandon, at masasabi rin ni Sofia na siya ang pumatay. Brandon. Matapos mag-isip ni Severin, inilabas niya ang lahat ng laman ng special ring ni Brandon, inilagay sa kanyang singsing at pagkatapos ay itinapon ang dating bilang pag-iingat. Makalipas ang ilang oras ng paglipad, sa wakas ay dumaan si Severin sa kagubatan at nakakuha ng mga 2 o 3 pangalawang gradong espiritual na halamang gamot at 7 o 8 unang baitang na espiritual na halamang gamot, kaya ito ay mabunga. Bilang karagdagan, nakilala niya ang ilang halimaw na may antas ng paggamit na maihahambing sa isang haring mandirigma. Ang mga ordinaryong practitioner ay hindi maglalakas loob na pukawin ang gayong mga nilalang, ngunit ginawa ni Severin ang magaan na gawain sa kanila, ang pinakasimpleng suntok at sipa. Tumingin muli si Severin sa mapa, nagpahinga sandali. At sa kabilang karagatan, sa isang misteryosong isla noong panahong iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakatayo sa gilid ng isang bangin habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nakatatanda ko, sinabi mo sa akin na tutulungan mo akong hanapin ang isang taong may matibay na panlalaking konstitusyon at ipadala sila sa akin sa 15 ng Agosto. Mapapaisip lang ako kung totoo yun. Napuno ng damdamin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at natakot siya na baka nagsinungaling sa kanya ang kanyang nakatatanda o nabigong tulungan siyang mahanap ang gayong tao. Unti-unting lumipas ang oras, at dumating na rin sa wakas ang August Fest. Sa wakas ay dumating si Severin sa isang isla na minarkahan sa mapa,
ito ay ang Dracodeus Island. Iniisip ko kung anong uri ng magandang pagkakataon ang tinutukoy ni Master. Inaasahan ko na ito. Ngumisi si Severin at nagpatuloy sa paglipad. Bumalik sa Brookborn, tumakbo si Celine kay Diane noong umaga ng August Fest at masunurin na tumingin kay Diane. Nanay, saan nagpunta si tatay? Bakit hindi pa siya bumabalik? Bahagyang ngumiti si Diane, at hinawakan ang ulo ni Celine, at sinabing, may napakahalagang bagay si tatay na aasikasuhin, at babalik siya sa loob ng ilang araw. Hindi ba niya sinabi sa iyo na ibibili ka ng tatay mo ng maraming laruan kapag bumalik siya? Ginawa niya, sana bumalik siya agad para magkaroon ako ng maraming laruan. Masayang sabi ni Celine. Ngumiti si Diane, ngunit medyo naguguluhan pa rin siya. Hindi siya sigurado kung anong uri ng kapalaran o tadhana ang nabanggit sa kanya ng Master ni Severin, at ipinaliwanag lamang ni Severin na may malaking benepisyo kung pupunta siya doon. Ang eksaktong katangian ng gayong mga benepisyo ay hindi alam kahit ni Severin. Makakaalis na tayo. Handa na ang lahat. Maraming dalang regalo si Maurice habang papalabas ng villa kasama si Judith. Oo naman. Tinawagan lang kami ng nanay ko at pinapunta kami doon. Nakangiting sabi ni Diane. Malaking tulong ang kayamanan at kapangyarihan ni Severin upang palakasin ang reputasyon ng mga Shanahan, at lahat kasama sina William, Felicia, at ang iba pang pamilya ay nagsimulang tretuhin siya ng mas mahusay kumpara sa nakaraan. Inimbitahan pa nila ang pamilya ni Severin na magsama-sama sa isang napakahalagang pagdiriwang. Hindi nagtagal, pumunta sa Shanahan ang mga magulang nina Severin, Diane at Celine, sakay ng kotse. Sa ibang lugar, itinulak ni Lucy palabas ng ospital si Cain sakay ng wheelchair. Ay, ang aking manugang. Masyado kang nagdusa nitong mga nakaraang araw. Sabay tayong umuwi at magdiwang ng August Fest. Agad namang sinalubong ng ina ni Lucy na si Helga si Cain na may nakakabigay puri ng ngiti. Kung tutuusin, bagamat mas mataba ang kanyang manugang at pansamantalang naka-wheelchair dahil sa injury, kontento pa rin siya sa kanya dahil mas mayaman ito kay Easton. Hello, Uncle, Auntie. Ngumiti si Cain at sinabing, Arg, I haven't prepared any gifts for you kahit first time nating magkita. Paano kung mag-transfer ako ng 1.2 million each sa inyong dalawa? Tretuhin nyo yan bilang regalo ko sa'yo. Paano ang tunog na iyon? Ba, pero hindi pwede. Mahinhin na sabi ni Landon. Oo, paano kami? Maging isang pamilya na tayo mula ngayon, kaya huwag mag-alala tungkol sa lahat ng bagay na iyon. Nakapag-reserve na kami ng VIP room sa isang restaurant ng hotel, kaya't pumunta tayo doon at mag-fiesta. Agad na sabi ni Landon sabay ngiti. Napangiti si Cain. This is my first time meet you both, kaya tama lang natanggapin yung dalawa ang regalo ko. Ang pagtanggi nito ay tanda na minamaliit niyo ako at hindi niyo ako tinatanggap. Matapos ang kanyang mga salita, mabilis niyang inilipat ang pera at nagtanong, ibinigay na sa akin ni Lucy ang iyong account number, at ang paglilipat ay ginagawa habang nagsasalita tayo. Kabanata 600. Oo naman. Agad namang ngumiti si Helga at sinabing, we're very happy with you, of course. Walang dahilan para maliitin ka namin. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, mahigit 100 ang tao ang lumapit at pinalibutan sila. Anong nangyayari? Natakot sina Helga at Landon sa hitsura ng mga lalaking iyon at agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sumulyap si Cain, bahagyang ngumiti, at sinabi sa mag-asawa, hindi kailangang matakot. Lahat sila ay aking mga tao. Ito ang ilan sa mga pinakamalakas na mandirigma na nagmula sa Cherry Dam upang ipaghiganti ako. Nasaan siya, Cain? Well, papatayin ko siya para ipaghiganti ka, si Theo, at ang iba pa nating mga kasama. Lumapit ang isang medyo may edad na lalaki na may biguti at galit na sabi. Haha, walang nagmamadali, Medi. Karor ating mulang, kaya dapat kumuha muna tayong lahat ng makakain. Maaari pa rin nating pag-usapan ito bukas o kahit sa makalawa. Napangiti si Cain. Matapos ipaalam sa slasher gang ang pagkamatay ni Theo, labis na nagalit ang kanilang amo kaya pinapunta niya ang ilang piling mandirigma.
Sila ang crema de la creme ng slasher gang, at mas lalong lumakas ang tiwala ni Cain sa kanyang paghihiganti. Magagawa natin iyon. Nasa Brookborn pa rin siya, tama ba? Sinubukan ba niyang tumakas? Tanong ni Medi kay Cain. Nagtanong na ako sa paligid, at sinabi sa akin na wala siya sa ngayon. Iyon ay hindi isang isyo bagaman. Nandito ang kanyang asawa at pamilya, para mapatay namin ang kanyang pamilya at bigyan siya ng sorpresa sa kanyang pagbabalik. Ngumiti ng masama si Cain at muling sinabi, siya nga pala, ang kanyang asawa ay isang magandang babae, kaya libre mo siyang gamitin pansamantala kung iyon ang gusto mo. I bet madudurog si Severin kapag nakita niya kayong pinapahirapan ang asawa niya. Haha, perpekto. Ito ay mabuti. Tumawa si Medi at saka nag-thumbs up kay Cain. Ganito tayo dapat maghiganti. Ang target ng ating puot ay kailangang magdusa, at ang pagpatay sa kanila ay hindi sapat para palayain natin ang ating sarili sa matinding sama ng loob. Pinadala ko dito partikular na dahil napatay niya ang napakaraming mandirigma natin. Matapos tapusin ang kanyang diatribe, sinabi muli ni Medi, hayaan mong ipakilala kita kay Yuni Wojcicki, isang antas ng 2 mandirigma na hari. Isang magandang maikli ang buhok na babae pagkatapos ay humakbang pasulong at yumuko kay Cain, na tumanggaw bilang kasiyahan matapos siyang makita. Nang matapos ang pagpapakilala, nalaman niya na 5 sa bawat 2 o higit pang mga tao ay mga haring mandirigma, at ang may pinakamataas na tagumpay ay si Medi sa 3 antas. Bukod sa kanya, mayroon ding tig-2 sa level 2 at level 1 Warrior King, habang ang iba ay hindi rin maliit na prito, na parehong level 9 at level 8 na Profound Masters ang naruroon. Ang mga individual na may ganoong tagumpay ay maaaring ituring na kabilang sa mga pinakamakapangyarihan kahit sa punong tanggapan ng slasher gangs. Hinding-hindi sila ipapadala kung ang target na pinag-uusapan ay isang taong madaling hawakan. Sa kabilang banda, walang ideya si Lucy kung ano ang lahat ng usapan tungkol sa paggamit, o kung ano ang ibig sabihin ng mga antas ng lakas na iyon. Matapos ipakilala ni Medi ang lahat, humakbang siya pasulong at mahinang tinanong si Cain, sigurado ka ba, Cain? Ang pagkabigo ay hindi isang opsyon dito. Kung malaman ni Severin na tinarget natin sila, siguradong papatayin tayo at ipapadala sa impyerno. Magpahinga ka. Ang mga taong ipinadala dito sa oras na ito ay hindi kapani-pani walang malakas, at ang 5 ito sa partikular ay madaling pumatay kay Theo. Hindi mo ba naisip na malakas sila? Masama ang ngiti ni Cain habang diretsyong sinabi. Mukhang galit na galit ang aming punong tanggapan sa pagkakataong ito, at sineseryoso nila ito. Kung makaligtas dito si Severin at ang kanyang pamilya, pupugutan ko ang aking sarili at ihahagis ito sa mga lalaki para sipain na parang bola ng soccer. Una madali sa iyong kasiguruhan. Nang matapos si Lucy sa pakikinig, tumanggaw siya bilang kasiyahan at nagkaroon ng masamang kinang sa kanyang mga mata. Malapit ka nang mamatay, Severin. Tapusin natin ito minsan at para sa lahat.